Bakit laging sa laki binibintang yan? Bakit lagi sa tatlong area mo lagi nangyayari? Kung may nawawala. Kami lang po ang pinakamalaking operasyon. Sa amin lang po talaga lumalaban ang mga nagsasabong sa buong Pilipinas. Pero yung iba lumalaban sa amin, yung iba lumalaban din si Kilabong Pineda, yung iba lumalaban din kila Tevez. So lahat lumalaban din, umiikot din yan. So I just want to make it clear. Kaya nakasentro dito sa kumpanya ninyo yung investigasyon, hindi nakasentro kay Bong Pineda, hindi nakasentro doon sa ibang mga licensee because yung tatlong mga sabungan kung saan last known location ng mga missing victims, doon sila nalulocate bago sila nawawala. Before they were reported missing, doon sila sa ratong sabungan yan na pinag-aari ninyo. Kaya bakit naman namin imbestigahan yung ibang licensee na sa inyo naman yung tatlong sabungan? Kaya, klaruhin ko lang sa iyo, we are not singling you out. This committee is very fair enough. Kaya nga, pinatawag ka namin to provide you an avenue to clear your name. Kung indeed, wala kayong kinalaman dito sa disappearance ng 34 na tao. Kaya pinatawag namin kayo and we are giving you the opportunity. But before you continue, please, I would just like to recognize Senator Grace po. For a while. Break muna, break. Okay, thank you. Senator Grace po. Thank you po, Mr. Chair. Actually, alam naman natin na may pending application ng franchise yung Lucky 8. At nung ito'y dumating sa amin, no, sa committee namin, syempre bago itong ganitong klaseng pasugalan na humihingi ng prangkisa, talagang napakahirap suriin, ano. Pero ang isa naman ang masasabi ko, sila humarap para mag-apply. Isang bagay ito na masasabi natin tungkol sa kanila. Ngayon, marami rin akong nadidinig, halimbawa, Lucky 8, tapos yung mga ibang, yung isang nabanggit nga dyan, si Pineda, na sa sarili nilang kilos, may mga nagsasabi na nakakatulong sila. Ngayon, ang importante ngayon na talakayan natin, ito, siguro tatanungin ko si Mr. Atong paano yung nagiging kooperasyon ninyo sa mga pulis ngayon sa pag-iimbestiga? Kasi nga, di ba may mga sinasabi na sira yung CCTV doon sa sabungan, naayos na ba yung mga CCTV na yan? Pangalawa, anong klaseng kooperasyon ang binibigay ninyo? Meron din ba kayong mga pinagsususpetsahan? Kung hindi talaga kayo ay responsable dyan, ano ang nakikita ninyong anggulo ngayon dito sa mga nawawala na ito? Kasi yun ang talagang punot dulo nito. Mahirap natin talakayan ang isang prangkisa na may mga kasong ganitong nakabinbin. Yes, Your Honor. Yun po. Yeah, you can respond, please. Okay. Your Honor, about CCTV, okay. Napanood ko rin po na napapagalitan din ng PAGCOR dahil sa hindi sila nag-higpit sa amin sa CCTV. Ang CCTV po sa PAGCOR, ang nilalagyan nila ng CCTV inside casino lang. Hindi po kasi nila teritoryo ang mismong arena eh. Wala talaga kasi sa amin studio lang po eh. Ngayon, yung pag may kukwento ko nga kung paano kung makikita niyo yung studio namin, yung hindi na kailangan lagyan ng CCTV yung mismo site namin dahil naka-video siya. Pagka nagpapalabas may video eh. Yung perimeter naman, hanggang ngayon under construction pa ho kami. Kasi nung mag-start kami ng July 15 hanggang December, may pandemic eh. Ang palabas namin kukunti lang, tapos bumibili kami ng manok, tapos konti-konti lang yan. Nakapag-start kami ng maganda, 2021, tapos nagsisimula umakyat yan, tsaka palang, tapos nalaman ko nga na mga March yata yun, napunta kami sa PAGCOR na kailangan kami i-regulate. You mean to say na yung tatlong sabungan na inoperate ninyo puro under construction pa, kaya hindi kayo nakapaglagay ng CCTV? Farm lang ho yan eh, farm. Okay? Farm.
Nagsimula kami sa ang style ng farm kasi, bukid yan, bukid. May pader. May pader, wala. Nung una, walang pader. Ginagawa namin yan sa isang ano lang, yung rueda lang. So, yun ang ginawa namin arena. So, tapos yung mga manok, yung mga cockhouse, kanya-kanyang cockhouse yan, may mga air condition. Nung una, wala pang air condition eh. Nakalagay lang eh. So, within few months, nagsisimula pa lang kami ayusin. Tuloy-tuloy ang construction hanggang ngayong oras na to. Kasi tignan nyo, tsaka sa mga pulis, maski tanong nyo po sa kanila, every time na gusto nila pumunta sa amin, pinupuntahan nila kami. Never kami nag-object na imbestigahan kami. Yung sa CCTV, humihingi po ako ng paumanin. Ilang hektarya yung lupa namin sa Lipa? 33 hectares. Hanggang ngayon, pinapadiran pa. Tapos yung sa Santa Cruz namin, 10 hectares, 11.